Ang ating mga hukom ay may kakayahan at paghahangad na mailapat ang katarungan. Kaya naman ang nais natin ay dito litisin sa ating bansa ang sinumang inaakusahan ng paglabag sa batas. Kung hindi man isang malaking insulto, ay isa pong kawalan ng tiwala sa ating mga hukom. Kung hindi sa kanila ihaharap at lilitisin ang sinumang Pilipino na inaakusahan ng paglabag sa batas. Ito na mga kababayan, mukhang napapansin ko parang gusto na yatang makialam itong Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Dahil napapansin na nila, bagang parang wala nang silbi itong batas natin, mga kababayan. Huwag mantakin nyo yun, sa nangyayari na ngayon sa bansang Pilipinas, pati sa The Hague, Netherlands, hindi mo na alam kung ano na talaga ang status ng ating jurisdiction natin bilang isang bansa na mayroong sarili nating hustisya na kung saan para bang isinusuko natin ang ating soberanya natin doon sa ibang bansa. O mayroon tayong nakitang video, mga kababayan, at ito po ay para bang hindi man siya straight to the point na kumakampi na dito sa Team Duterte itong Iglesia ni Cristo, pero pwede nyong malaman once nakita nyo itong video na to at mapagnilay-nilayan na para bang nasa atin na sa Duterte slate na yata kampi itong Iglesia ni Cristo. Ngayon, pag nangyari yan, kakabahan na kayong mga hinayupak, kayong mga team sinusuka. Kasi naman, ginagawa nyo sa former president natin, hindi naman makatarungan nyo. Hindi makatao at lalong-lalo na paglabag sa ating konstitusyon at sa ating saligang batas. O eto na po yung video, mga kababayan. Sabay-sabay po natin panuorin at pag-isipan natin kung ano nga ba itong mensaheng ito at meron ba talagang kinakampihan itong Iglesia ni Cristo, mga kababayan. O eto na po yung video, panoorin natin. Mga mahal na kapatid sa Iglesia ni Cristo, minarapat po ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo, na ipabatid sa inyo ang pananaw ng pamamahala ng Iglesia tungkol sa ilang mga kaganapan sa ating bansa nitong mga nagdaang araw. Hindi po lingid sa ating lahat ang malawak na bangayan at hidwaan ng mga namiminuno sa ating bansa at ng mga mamamayan nito, bunsod ng mga away politika na nagdudulot ng pagkakabahabahagi, hindi lamang sa mga nanunungkulan sa gobyerno, kundi maging sa saloobin at opinyon nating mga Pilipino. Sa harap ng mga pangyayaring ito, nananatili ang pagnanais ng Iglesia ni Cristo na magkaroon ng kapayapaan at pagkakaisa sa ating bansa. Bukod pa rito, nais din natin ang patas na pagpapatupad ng batas. Hindi kailanman sumasang-ayon ang Iglesia ni Cristo sa kawalang hustisya at sa anumang hakbang na labag o hindi naaayon sa batas. Ang sinumang mapatunayang nakagawa ng paglabag sa batas ay marapat na papanagutin. Ang Iglesia ni Cristo ay may tiwala sa hukuman ng Pilipinas. Sa halip ay sa hukuman sa ibang bansa ito ipauubaya. Hindi magandang masimulan na ang isang mamamayang Pilipino ay basta na lamang arestuhin nang hindi sinunod ang due process at isuko siya sa banyagang hukuman upang yun ang lumiti sa kanya. Ito ay itinuturing natin na pagsusuko ng ating soberanya. Mga kapatid, ipinapayo sa atin na umiwas sa mga walang kabuluhang usapan at pagtatalo-talo, lalo na sa social media. Kaya huwag ninyong tangkilikin ang mga kaduda-dudang tao na nagpapakalat ng mga maling impormasyon, fake news, ng mga kasinungalingan at mga paninirang puri. Iwasan din ninyo ang makipagtalo o magbigay ng komento na yumuyurak sa dangal ng ating kapwa. Sa ganito pong sitwasyon, ay lalo sanang magningnig ang ating pagkakristyano. Kaya, itinatagubili ng kapatid na Eduardo Manalo na patuloy nating idalangin sa Diyos na nawa
ay igawad niya ang kapayapaan sa ating bansa. Hindi lamang para makapamuhay tayo ng tiwasay bilang mga mamamayan nito, kundi higit sa lahat ay para payapa nating maitaguyod ang paglilingkod natin sa Kanya. Sumaatin nawang lagi ang kapayapaan, ang pag-ibig at pagpapala ng Panginoong Diyos. O, di ba? Ang gusto ng Iglesia ni Cristo ay patas na pagtutupad ng batas. Ang gusto ng Iglesia ni Cristo ay papanagutin ang sinumang lumabag sa ating batas. Ang mensahe na yan, mga kababayan, ay parang nagpapahiwatig. Ha? Sino nga ba ang may sala sa pangyayaring ito na kung saan pirsahan nilang dinala o sabihin na nating dinukot nila si FPRRD para dalhin doon sa Dahig, Netherlands. Kayo na lang po ang humusga, mga kababayan. Sa nakita ninyo, sa nangyari sa bansang Pilipinas, sa pagtitipon-tipon ng ating mga mamamayang Pilipino, maging saang panig ka man sa mundo, nakita natin, kitang-kita na sobrang ang dami pong nagmamahal kay Tatay Digong. Wag na wag po tayo makakalimot na yung taong dinukot ninyo ay yung taong pinagkakatiwalaan at nagmamahal sa bayan. Hanggang dito na lamang, mga kababayan, kayo na lang po ang humusga at pagtansyahin natin kung yung mensahe ng Iglesia ni Cristo, mga kababayan, ay parang banta nga ba? Na pag hindi nyo isa na uli si Tatay Digong sa bansang Pilipinas, ay mapipilitan na mag-alsa at magkaisa ang mga Pilipinong nagmamahal, naniniwala kay Tatay Digong. Maraming salamat at hanggang sa muli, Sir Coop. Pero bago ang lahat, meron na akong i-promote. Iboto natin number 53 sa balota, Pastor Apollo Siki Buloy. And iboto din natin ang lahat po ng PDP laban senatorial bet, mga kababayan. Ito po yung Team Suka Duterte. No? Lucky 9, mga kababayan, at isama natin si Doc Mata Duterte. At huwag natin kalimutan din iboto itong Ipanaw Sambayan ng Party List, Duterte Youth Party List at PPP Party List, mga kababayan, para solido, dahil Duterte ka, Duterte tayo.